Arthur de Gracious POV. Dinala ko si Shannon sa banyo. Pinaupo ko siya sa nakatikip na toilet bowl. Arthur, anong gagawin natin dito? Tanong niya. Papaliguan kita, puro ka putik o. Hanggang ngayon nag-iinit pa rin ang ulo ko sa ginawa sa kanya ni Tita Helen. Wala akong nakuhang pagprotesta mula sa kanya, at hinayaan na lang ako na paligan siya. Hindi ko hinubad ang damit niya, binuhusan ko lang siya ng binuhusan ng tubig. Nang mawala ang putik sa katawan niya, ay bumungad sa akin ang ilang kalmat sa braso niya. Nagtaghis ang bagang ko. Tapusin mo na yung paliligo mo. Hihintayin kita sa sala, gagamutan natin yung galos mo. Hindi ko na maatim na may makita pang sugat sa ibang parte ng katawan niya, kaya minabuti kong iwan na siya. At para rin maayos niya ang paliligo niya. Alangan naman kasi panoorin ko siya, diba? Paglabas ko ng banyo ay dumiretso ako sa likod bahay. Nilabas ko ang isang kahan ng sigarilyo sa bulsa ko. Kumuha ako ng isang stick at sinindihan ito. Pangpak-alma lang. So dito pala dumiretso si tita ngayon, parang gusto kong masuka sa pagtawag ng tita sa kanya. Hindi ko na maatim pa. All this time akala ko mabait siya. Nasa loob naman pala ang kulo. Sinadya pa talaga si Shannon dito para lang saktan. Iba rin. Ang tanda-tanda niya na, tapos papatol siya sa bata. Hindi pa ako nakontento sa isang stick, umisa pa ako at umisa pa ulit, bale nakatatlo ako. Then after bumalik na ako sa loob. Tapos na maligo si Shannon, nakabihis na rin siya. Habarin mo yung jogging pants mo, wika ko. Ha, bakit? Gusto kong makita kung may galos ka rin sa binti mo. Wala naman, nasugat lang naman ako, dahil sa paghablot sa akin ni Mrs. Celia. I sighed. Gusto kong makisigurado kaya habarin mo. Ngayon na, pero nakaano lang ako, mahina niyang sabi. Siguro magpalat ka muna ng shorts, napapahiyang sabi ko. Sige, aniya, pagkatapos kong gamutin iyang mga galos mo, gusto kong ikwento mo sa akin ang buong nangyari, buong buo, detalyadong-detalyado, ani ko. Saglit siyang nagtungo sa kwarto niya para magpalit. Pagbalik niya ang suot niya na ay itim na manipis na shorts. Napalunok ako nang makita siya. Nakakasilaw ang mga hita niya. Kulang na lang tumulo ang laway mo. Sito ko sa sarili. Agad akong nag-iwas ng tingin. Buti naman at wala siyang kahit na anong sugat sa ibabang parte ng katawan niya. Sa magkabilang braso niya lang talaga, na agad ko ring nilapatan ng gamot. Now tell me, anong nangyari? Tanong ko matapos ko siyang gamutin. Shannon Valderramas POV. Ano ang ginawa sa'yo ni Mrs. Helen? Tanong ni Arthur. Yung totoo lang ha. Kanina kasi, parang hindi ko kaya ikwento. Iniisip ko pa lang yung galit na mukha ng ina ni Ira, ay nanginginig na ako sa takot. Grabe yung gigil niya sa akin, parang gusto niya akong kalbuhin. Kalma, wala na siya. Hindi ka na niya masasaktan pa. Hindi ko na hahayaang mangyari iyon. Hinawakan niya ang kanang kamay ko, at bahagya itong pinisil. Now tell me everything happened. She gulped. Kanina kasi nang umalis ka, ay siya namang biglang pagdating ng mama ni Ira. Nang una kalmado siya. Sabi niya gusto niya lang daw ako makausap, kaya hinarap ko siya, pero laking gulat ko nang pagbukas ko ng pinto, ay bigla niya ako hinablot palabas at dinala sa putikan. Tinulak niya ako, kaya napahiga ako. Hindi pa siya nakontento, dahil isinubsab niya pa ako sa putikan, kwento ko. Nakita ko kung paano nagtaghis ang bagang, at pagkayem ng mga kamao niya. Kasalanan ko. Dapat hindi kita iniwan. Napasabunot siya sa buhok niya, gamit ang dalawa niyang kamay. Arthur, hindi, agad kong sabi. Arthur, lumabas ka dyan. Boses iyon ni Kapitan Waldeng, mula sa labas ng bahay, at baka sa tinig niya ang galit. Dito ka lang. Huwag kang lalabas, malinaw. May pag-uusapan lang kami ni Kapitan. Tumango ako bilang sagot. Arthur de Gracious POV. Pinuntahan ko si Kapitan. Mukhang nagsumbong na yung asawa niya. Arthur, totoo bang binastos mo ang asawa ko? Nagawa mo iyon. Sa amin na itinuring ka ng anak. Hindi ko siya gaganunan kung hindi niya sinaktan si Shannon, mariing sabi ko. Arthur, baka nakakalimutan mo ang ginawa ng nobya mo kay Ira. Nalapnos ang hita ng anak ko. Pagtataas ng boses ni Kapitan. Pero hindi pa rin tama ang ginawa ng asawa niyo. Giit ko.
Hindi sinasadya ni Shannon na matapunan si Ira ng kape. Aksidente lang ang nangyari, ani ko pa. Tingnan mo ang ginagawa ng babaeng iyan sa atin Arthur. Nasisira tayo dahil sa kanya. Tama ang sinabi ng asawa ko. Hindi magandang impluwensya sa'yo ang nobya mo. Nilalason kanya Arthur. Tinanggap ko siya ng buo dito sa barangay ko, tapos ganito lang ang gagawin niya. Guguluhin ang pamilya ko. Guguluhin tayo. Abay nagkamali siya ng kinanti niya. Hindi ako kung sino lang. Ako ang kapitan ng barangay na ito. Kaya kung ako sa'yo Arthur, palayasin mo na ang babaeng iyon dito sa barangay ko, kung hindi, mapipilitan akong palayasin siya dito. I chuckled. Kapitan, hindi rin biro ang kinanti ng asawa mo, ang kinakanti nyo. Hindi nyo pwedeng basta nalang palayasin dito ang anak ni Sir Evan Valderrama. Natigilan ang kapitan at namutla, matapos marinig ang sinabi ko. Anak ni Sir Evan ang nobya mo. Kanda otel siya, nabakas ang matinding takot sa mukha niya. Sabihin niyo kapitan, paano ko palalayasin dito ang anak ng may-ari ng lugar na ta? Ano na lang ang sasabihin ni Sir Evan? Sa tingin niyo ba matutuwa siya, kapag nalaman niyang ang prinsesa niya ay pinagkakaisahan niyo? Hindi ko ito gustong sabihin sa kanya. Ayaw ko siyang angasan, kasi para ko na rin siyang ama, pero kasi ginagawa ko lang ang trabaho ko, at iyon ay protektahan si Shannon. Nag-away kayo ni Kapitan. Agad na tanong ni Shannon pagpasok ko pa lang sa kwarto niya. Huwag mo nang isipin iyon. Ito ginawan kita ng merienda. Kumain ka pagkatapos ay magpahinga ka na. Sandwich yung ginawa ko, kasi ito lang yung mabilis na gawin. Sige, salamat, Anya. Naupo ako sa tabi niya, at pinanood siyang kumain. Gusto mo? Alok niya. Umiling ako. Huwag mo akong intindihin. Ginawa ko iyan para sa'yo. Kaya ubusin mo. Pagkatapos niyang kumain ay iniwan ko na rin siya, para makapagpahinga na siya. Anong ginagawa mo dito? Malamig na tanong ko sa ina ni Ira. Nagulat na lang ako pagbukas ko ng pinto, ay siya na agad ang bumungad sa akin. Lalabas sana ako, para kuhain ang tsinelas ni Shannon na naiwan sa putikan. Arthur si Shannon. Tanong niya. Ngayon para siyang maamong tupa. Mukhang nasabi na ni Kapitan sa kanya kung sino ba talaga si Shannon. Nagtaghis ang bagang ko. Kung nandito ka para saktan na naman at insultuhan si Shannon. Moalang-galang na, pero makakaalis ka na. Arthur, hindi. Nandito ako para humingi ng tawad sa nagawa ko, at nagawa ng anak ko. Panigurado kaya kayo nag-so sorry, kasi takot nyo lang kay Sir Evan. Sinabi na sa akin ni Ira ang totoo. Hindi talaga si Shannon ang dahilan, kung bakit natapon sa kanya yung kape, ani pa nito. Kumunot ang noo ko. Anong ibig niyong sabihin? Si Ira, sinadya niya talagang itapon yung kape sa sarili niya, na kayukong sabi ng ginang. Napatigalgal ako. All this time si Shannon ang nagsasabi ng totoo. Ang ogag mo Arthur. Please Arthur pakiusap naman kay Shannon. Sana naman hindi na umabot kay Sir Evan yung mga nangyari. Halos magmakaawa na ang ginang. Masiyadong maraming problema si Sir Evan, para pati ito ipaalam ko sa kanya. Don't worry, hindi. Basta huwag nyo nalang ulitin yung ginawa nyo kay Shannon wika ko. Arthur, humihingi ako ng tawad, kung nasaktan ko ang nobya mo. Masyado lang akong nadala sa nararamdaman ko bilang isang ina, kasi sino ba namang ina ang gustong masaktan ang anak nila diba? Diba wala naman. Ang pagkakamali ko lang ay nagpadalos-dalos ako, oo aaminin ko, una pa lang hindi ko nagusto si Shannon. Hindi ko siya gusto dahil inagaw ka niya sa anak ko. Kung hindi mo kasi alam Arthur, may pagtingin sa'yo ang anak ko. Mahal ka ni Ira, kaya labis siyang nasaktan, mahabang litanya ng ginang. Si Ira, mahal ako. Hindi ko inakalang magagawa ni Ira na mag-imbento ng kwento, at ako naman itong paniwalang paniwala. Ngayon heto nagkagulo-gulo na, pati yung pagsasama niyo ng asawa ko na damay, ani pa niya. Mukha naman siyang sincere sa sinabi niya. Tita, hindi ako gaanong galit kaya tita na ulit. Hindi po dapat kayo humingi ng tawad sa akin, kundi kay Shannon. But for now she's sleeping. Bumalik na lang po kayo mamaya or bukas na lang, gabi na rin. Ang daming nangyari ngayong araw. Ngayon narito ako nakaupo sa sala, naninigarilyo. Hindi na ako lumabas, dahil tulog naman na si Shannon sa kwarto.
Mula nang nakita niya akong naninigarilyo, ay hindi na muli akong nagpakita pa sa kanya. Ayaw kong isipin niya na mabisyo akong tao. Siguro kung walang nangyaring problema sa buhay ng Valderrama, at hindi ko na kinailangan na bantayan si Shannon. Siguro baka nasa bar ako gabi-gabi at nagpapakasaya. Maraming alak at maraming babae. Nasa gitna ako ng pag-iisip, nang biglang magring ang telepono ko. Si Sir Evan, tumatawag. Actually gabi-gabi siyang tumatawag, kaso natataong tulog na si Shannon. Walang araw na hindi ito tumawag para kamustahin ang prinsesa niya. Sinagot ko ang tawag. Sir Evan, magandang gabi po. Tulog na ba ang prinsesa ko? Opo sir. Mas maaga siyang nakatulog ngayon, sagot ko. Hindi ko na naman naabutan. Iyang batang iyan talaga, antukin, natatawang sabi ni Sir Evan. Anyway, kamusta naman siya? Hindi ba nagpapasaway sayo? Hindi ba pinapasakit ang ulo mo? Ano bang ulo ang tinutukoy mo sir? Yung nasa taas ba o yung nasa baba? Naku sir, wala pong araw na hindi nagpasaway ang anak nyo, I lightly laughed. Talent niya na iyan Arthur, kaya pakihabaan mo ang pasensya sa kanya, kahit may pagka-spoiled brat iyan, ay napakalambing naman niyang bata. Malambing. Maniniwala lang ako, kung ipapakita mismo sa akin ng anak niyo sir. Dapat ko munang maranasan ang lambing niya bago ako maniwala. O siya Arthur, napatawag lang ako para kumustahin si Shannon. Alagaan mo siya. Sa ngayon hindi ko pa siya makukuha, dahil ang dami ko pang inaasikaso. Sir, kumusta na nga ba iyan? Sir, baka naman may maitulong ako. Muli kong pag-o-offer ng tulong. I know it's useless. Kasi ilang beses na akong nag-alok ng tulong, ngunit tinatanggihan niya lang ito, pero baka this time i-consider niya na ito. Hindi na Arthur, just focus to my daughter. Bantayan mo siyang mabuti, dahil till now hinahanapan pa rin ako ng mga kaaway ko ng butas, at pwedeng ipanakot sa akin. Kaaway. Akala ko ba pinagkakautangan mo lang sir? Ganito talaga sa underground world, kapag ikaw ay may pagkakautang na malaki at hindi ka makabayad, kaaway ang tingin sayo. Sir, hayaan mo akong tulungan ka. Binabaan niya na ako. Dali-dali kong dinil ang numero ni Ervex, he's my co-agent. Oh, pre, napatawag ka. Kumikilos ka ba Everex? Oo naman. Kaso hindi biro ang pinagagawa niyo sa akin. Malalaking tao itong gusto nating pabagsakin. Kailangan nating pag-isipan ng mabuti ang mga kilos na gagawin natin, este ko lang pala. Blessing in disguise na dinanos aktong mission ni Everex ang Black Diamonds Organization, ang organisasyong kinabibilangan ng mga taong pinagkakautangan ni Sir Evan. Ang misyon nito ay ipakulong ang bawat kasapi ng samahang ito.